Hello guys, for today's video mag-gardening tayo. So ito po ang ating project for today. Nakikita nyo po yung sili na yan. Ang dami ko pong na-harvest dyan. So ililipat po natin siya dito sa maliit na paso in the meantime. Kasi nga yung laman ng buong drum na yan is tatanggalin na natin. At ang drum na ito ay gagawin nating bagong composting bin. So simulan na natin. Ayan, yung mga makukuha nating lupa dun sa drum na yon ay ilalagay natin sa mga paso na konti na lang ang lupa. Bali itong drum na to, ang laman na lupa niyan is medyo wala na sigurong sustansya yan. Kaya ipapatong natin siya sa mga soil na merong sustansya. Katulad nga nung may compost na soil. So, magsisimula na tayo. So, ito yung marami na rin tayong garden, ang tawag dito? Dragon fruit. So, ilalagay na lang natin yan sa compost para maging pataba siya sa lupa. So, pwede rin namang magbawas ng halaman pag kinakailangan na. So, ngayon, simulan na po natin ang ating pagtatanggal ng lupa dyan sa drum na yan para tayo po ay makagawa ng panibagong compost bin. Kasi yung drum na yan is matagal na po yan. Siguro taon na ang binilang. So, sigurado ang lamang lupa niyan is wala na talagang sustansya. So, depleted na ang kanyang soil nutrient. Kaya gagawin na lang natin sa kanya is ipang tatap natin sa mga paso na kulang pa sa lupa. So, yan. Yung paso na itim na yan na hawak ko is merong ugat ng sweet potato, ng kamote. So, titignan natin baka merong kamote. Kaya dinadahan-dahan ko. Kasi sometimes kapag yung nagkakaroon yan ng laman nagkakaroon siya ng kamote. So, chinecheck ko yan, chineck ko yan para malaman kung meron siyang sweet potato. So, binabaklas-baklas lang natin yung lupa, baka sakali. So, nakita ko naman na wala pala. So, at least kahit papano naging siya ng roots ng talbos ng kamote. Yung vine ng kamote nag-penetrate dun yung roots. Kaya mas nagiging maganda yung vine ng sweet potato. So, kunin uli natin yung lupa na yon kasi nga dyan natin ilalagay sa black na pot na yan yung ating ililipat na sili. Kasi nga tatanggalin na natin siya dyan sa kinalalagyan niya para yan ay gawing compost bin. So, yan na. Kasi nga wala tayong mga ekstrang lupa. So, yan lang din ang ating gagamitin. Dadagdagan na lang natin later ng compost. Kasi later magha-harvest din tayo ng compost. Yung compost ko na siguro ilang buwan na yon, pwede na siyang harvestin. So, yung compost is mga organic materials katulad ng mga pinagbalatan ng mga sibuyas, pinagbalatan ng mga gulay, prutas. So, ipapay lang natin siya sa isang compost bin katulad nitong gagawin ko. Tapos haluan natin ang mga tuyong dahon, papel, parang ibabalance lang natin sila. Lagyan natin ng butas yung compost bin, syempre. Tapos alagyan natin ng water kung kinakailangan. Kailangan enough moisture lang ang compost natin para hindi siya bumaho. Kasi pagka sobrang moisture ang compost, babaho siya. Doon mo malalaman na mali ang yung composting process. So, ayan na. Nalagyan na natin ng lupa. So, unti-unti nating
tatanggalin yung ating pepper. Tawag dyan, siling labuyo. So, ang dami ko ring na-harvest dyan. Kaya naman, tingnan mo, konti lang ng ugat niya, oh. So, kailangan na siyang ilipat talaga para mas maging malago. So, ayan na. Hindi na siya nagpo-produce kasi nga wala ng sustansya yung kinalalagyan niyang lupa. So, kailangan siyang lagyan ng sustansya. Later, lalagyan natin siya ng compost na maha-harvest natin. Or kung hindi man, didiligan natin siya ng mga compost tea. Meron din akong compost tea na talagang nagpapalusog ng mga halaman. Yun ay pinabulok na mga kung ano-anong klaseng dahon sa tubig. Yun. Yan na. Diniligan na natin ang ating sili kasi nga bagong transplant, kaya kailangan diligan para kahit papaano makarecover. So unti-unti fe-fertilize natin yan para manatili siyang buhay at syempre para ma-harvestan natin ng marami pang sili. So ang pepper kasi is perennial din, so ilang taon mo rin siyang ma-harvestan basta mapapanatili mong maayos ang kanyang kalagayan. Mapapanatili mong buhay siya. So, ito na nga ang ating next project. Yun, nakita nyo yung ugat ng kamote. Diba? Yan yung nakalusot dun sa black na pot. Na talaga namang ang lusog, ang kapal nung vine. So, yan. Ikakat natin yan later para itanim kasi may ugat na siya. So, yung ugat na yan, susundan natin yan baka sakaling may laman. So, okay, simulan na natin ang ating pagbubungkal. Medyo compacted na rin itong lupa na to kasi nga depleted na sa nutrition. So, kailangan natin ng medyo matagal-tagal na dito, bungkalan. Kasi nga, medyo compacted na, mahirap na siyang bungkalin. So, medyo nanigas na talaga yung lupa. Nagtataka ako dito sa na to, medyo medyo walang nabubuhay na na plant. Kung mabuhay man, sandali lang. So, ayan na, nabawasan na natin lupa. So, sinusundan natin yung ugat. Baka sakaling may kamote. So, ayan, i-update ko kayo while I'm digging the soil. So, medyo nangawit ang aking likod at braso. So, ayan, nilipat ko dito yung mga nabungkal kong lupa doon kasi yan ay may mga compost. Yan, mga rin yan, talbos din ng kamote yan. Bali yung ilalim niyan, puro compost. So, magmi-mix na lang yan sila habang dinidiligan mo sila. Yan, magkukumbine na lang din yan yung walang sustansyang lupa at yung may compost sa ilalim. Over time, magkukumbine na rin yan sila. So, at least napuno natin ang balde na yan na para sa talbos ng kamote. Kasi, nag-harvest ako ng mga dahon. So, kasi maganda rin ang dahon ng talbos ng kamote. So, napakataas din yan ng iron. Lalo, purple ito purple sweet potato. So, ayan. Nandiyan na po tayo. Nasa kalahati na tayo ng drum. Talagang sumakit talaga yung braso ko. So, ayan. Napakagaling nung talbos. Ay, ng ugat ng kamote. Talagang kahit compacted, nakakalusot siya. So, yun, umabot siya dun sa ilalim. So, para tayo nagte-treasure hunting dito, di ba? So, at least thank you sa pagsama nyo sa aking journey, sa pagtuklas, kung anong meron doon sa dulo. Kasama ko rin kayong matuto sa lahat ng mistakes na aking gagawin sa aking garden. So, matututo kayo from my mistakes
para kung kayo man ay may garden, may i-apply nyo. So, ayan na po. Tinambak natin yung iba dyan. Ibang lupa na nakuha natin. Tinambak natin dyan sa ating new raised bed. So, ayan na. Marami-rami na ang ating natatanggal. Pero hindi pa rin natin nakukuha ang pinakadulo ng ugat ng kamote. So, yung puti na yan, yan ay ugat ng ivy gourd. So, yung ivy gourd ay talagang sobrang galing humanap ng way para makakuha ng nutrition. Kaya mahirap siyang patayin talaga kasi nga napaka-resilient niya yung ivy gourd natin na hindi naman natin tinanim lang basta na lang nag-volunteer na tumubo. So, ito na yung ating raised bed. So, ayan, halos napupuno ko na ng lupa ang buong paligid ng ating raised bed. So, yan yung ating tinapon na cactus ay dragon fruit. Matatabunan natin yan ng lupa na galing dun sa ating drum na binubungkal para mapuno na ng lupa ang ating bagong raised bed. Yan, di ba? Galing lang din sa ating galing lang din sa sarili nating mga materials ang ating ginamit naman na pang-fill doon sa ating new raised beds. So, ayan na yung ugat. So, medyo nandun na tayo sa pinaka-bottom. So, andun lang pala siya sa pinakadulo. So, wala siyang laman, wala siyang kamote. Kanya lang nakakahanga lang yung galing niya. Yan, no? Nagpalibot siya doon. Yung galing niya sa lusot kahit compacted na yung lupa. Nakakagawa pa rin siya ng way para lumusot, di ba? Kaya napakaganda rin itanim nitong kamote. Kaya try nyo magtanim nito para makaani kayo ng kamote at dahon, yung talbos niya. So, ayan, meron siyang butas dyan kasi. Dyan naman lumusot yung ugat ng ivy gourd. So, ayun. Kasi naalala ko nung nilagay ko tong drum na ito, meron siyang ganyang butas. So, yan yung naging daanan ng ugat ng ivy gourd para makapasok dyan sa drum na yan para kumuha ng nutrisyon. So, ang galing-galing talaga ng ivy gourd na to. Talagang resilient. Diba? Kahit saan, kukuha siya talaga ng sustansya. Ayan o. Dami niyang bagong growth o. Tingnan nyo yung kapal ng niya. Nung vine niya. Ang kapal talaga. Parang sobrang makikita mo na napakagaling niya mabuhay. Kahit hindi mo alagaan, siya yung mag-aalaga sa sarili niya. So, kung meron man kayong gustong alagaan na gulay, yan ang alagaan nyo. So, yan ang ating natapos na drum. Naubos na natin. So, sa wakas, ayan na, kukunin natin ngayon siya para lagyan ng butas. Natuklasan ko na wala pala siyang butas sa ilalim. Kaya naman pala ang drainage parang hindi siya agad-agad bumababa sa ilalim yung tubig na dinidilig ko. Kasi nga wala siyang butas sa ilalim. Natuklasan ko, biro mo sa tinagal-tagal ng panahon, nilagay ko siya dyan nang wala pala siyang drainage. Wala siyang butas sa ilalim. So, ang gagawin natin, bubutasan natin yan para nga yung compost na ilalagay natin ay meron namang mapaglalabasan ang moisture. So, dyan na muna natin siya habang ipapakita ko sa inyo. O, ayun, yun lang pinakabutas niya. Yan. Yung nasa side na yan. Pero yung bottom, wala. So, bubutasan na lang natin siya. Buti na lang at meron tayong pambutas. Yung, parang soldering iron. So, pwede yun. Gamitin dyan. Pangbutas. Mas madali. So, later, ipapakita natin kung paano natin siya bubutasan para meron na siyang drainage. Napaka-importante pa naman sa isang pot ang may butas kasi yun ang drainage niya. So, yan yung pinanggalingan. Kita nyo kung gaano kalaki yung
Yan yung ugat ng ivy gourd. Yan siya. Ang kapal, di ba? So, talaga namang lahat ng sustansya sa kanya napupunta. Oh, yan. Nakikita niya, puro ivy gourd yan. So, yung pinaka vine na makapal na yan, pwede yung ikat para magsimula dyan ng panibagong planting material. So, ayan siya. Gumagapang siya dyan. Mga puro compost kasi mga yan. Kaya, sigurado pag naglagay tayo ng compost dyan, marireach na rin niya yan kasi may butas na yung ating compost. So, okay lang yon. At least, na-fertilize sila. So, ayan yung mga new growth ng yung mga young tender leaves ng ivy gourd. So, kung saan na siya nagtubuan. So, ayan, no, napakarami. Magandang gulayin, magandang isalad, kainin ng fresh. So, nakaka-healthy at, di ba, libre pa from the garden. So, kung meron man kayong itatanim na plant, yun ay na gusto nyo ay walang maintenance, low to zero maintenance, ito na yon, ivy gourd. Okay, kalain mo nagkaroon ako ng ivy gourd na hindi ako nagtanim kasi nga ito ay laging kinakain ng mga ibon. So yung buto na ipupupo nila kung saan saan. So ayan dyan, nagpupo siguro ang ibon dyan sa garden, kaya kusa siyang tumubo. So ito, tingnan na natin yung ating raised bed. Yan na siya. O, di ba? Napakinabangan yung laman ng drum na yun. So ito yung dalawang compost para sa, bale yan ang feeder nitong papaya na to. So kasi heavy feeder yan eh. So yan na yung ating tawag dito, malunggay. So ito naman yung kanyang, asan na ba yung kanyang feeder? Yan, yung nasa harapan niya. So, ito yung nilipat natin na sili. Nilagay ko muna siya dyan para hindi siya direktang maarawan kasi pagka bagong transplant, hindi dapat direktang naaarawan. So, malamig na yung part na yan, kaya okay na siya dyan. So, ito yung ating inubos na ng daga, yung dahon. Buti na lang may natira pa konti, yung pinaka usbong niya, oh. Hindi pinatawad talaga ng daga, pero buhay pa naman. Sana makarecover. Gustong gusto talaga ng daga yung dahon niya. Siguro may dengue yung daga na yun. Kaya ginagamot niya yung sarili niya. Joke. Tapos ayan yung kanyang feeder, dalawa rin. Kasi nga ang papaya is heavy feeder. Ibig sabihin, kailangan marami siyang fertilizer para mag-survive. So lahat ng aking mga kitchen waste, yan, napupunta dyan. Kaya naman sana mabuhay pa siya. Kasi yung daga, ayaw siya tantanan. So ayan po ang ating bagong gawang raised bed na out of materials na nandito lang din sa palipaligid. So, ayan yung kanyang feeder ng malunggay na nagtampo. Hindi na siya nagdahon. Hindi ko alam, natsugi na ba or what. Ayan na siya. Sana mabuhay pa. Okay, ayan na. Makalay mo out of materials na nasa paligid ng aking hardin. Diba? Nakabuo tayo ng raised beds. Cheap na paraan para makapag-buo ng raised bed, di ba? So, yan lang po. So, nakapwesto ng ating dalawang papaya at malunggay dyan sa raised bed na yan. So, swak na swak sila dyan kasi dyan talaga sila nababagay. So, ito na. Magbubutas na tayo ng ating drum. Ayan, gamit ang soldering iron. Kung meron kayo niyan, mas madali kayo makabutas kapag kaya ng ginamit nyo. So, make sure na makapag-invest kayo sa ganyan. Kasi any container, mas madaling butasan kapag may soldering iron.
Careful lang kayo, baka mapaso. So, masyadong mainit po yan. So, wag nating ibabad. Kapag medyo alam nating mainit na siya, bunot-bunutin din natin sa saksak kasi isa yun sa cause ng pagkasira ng soldering iron kapag yung talagang hindi pinagpapahinga. So, ayan. Medyo mahirap palang butasan itong drum na to. Makapal-kapal siya. So, tsatsagain lang natin. Kasi yung ibang drum ko, ganyan din ang ginawa ko. Binutas ko rin siya ng soldering iron. So, ito, medyo pagtsatsagaan nyo lang. Kasi sa una, hindi pa siya ganun kainit. Pero pag uminit na siya, talaga namang sobrang dali na. Mapapaso na kayo sa sobrang init. Kaya habang mainit siya, samantalahin yung ibutas sa lahat ng mga bubutasan ninyo para hindi naman sayang yung init. So, yan. Pinapakita ko lang sa inyo yung kung paano siya butasan. So, yung the rest, baka hindi na natin pakita para hindi na masyadong tumagal ang ating video about yan. Bali, ito yung gagawin na rin natin tong compost bin, diba? Nabanggit ko na nga. So, kailangan hindi lang siya sa ilalim, may butas. So, bubutasan din natin siya all over yung buong, buong drum. Bubutasan natin siya ng maliliit na butas. Kasi nga, kailangan pagka-composting bin, all over the place yung butas. Para nakakapasok yung hangin. Yung hangin kasi kailangan sa composting. So, nakakapasok din yung mga iba-ibang klaseng mga decomposers. Oo. Makapasok yung so, may lalabasan yung mga moisture. Kung sakali mga lalagyan nyo siya ng mga medyo basa-basang mga organic materials, meron siyang paglalabasan. Hindi siya may stock kasi pagka masyado siyang basa, medyo aamoy ang ating compost. So, maganda rin itong maraming butas para may ventilation, para hindi siya mangamoy. So, yan, ganyan. Butasan natin lahat ng part ng ilalim at saka sa buong paligid ng drum. So, sa paggawa ng compost, kailangan i-balance natin ang moisture. So, dapat mas marami ang brown. Yung brown, ibig sabihin yung dried leaves, yung papel, kung meron kayong papel na mga hindi ginagamit, wag lang yung papel na glossy, yung sa magazine kasi hindi raw yun maganda. So, ayan na siya. Butas na yung ilalim. At saka, hello shadow, may extra tayo. Meron tayong extra guess. So, ayan na. Binutasan ko na yung buong paligid ng drum. So, meron na siyang airflow. Magiging maganda na yung ating compost. So, yan. Kaso may malaki siyang butas dyan. So, possible pumasok dyan ng daga. So, okay lang yon. Importante ay may takip para hindi lang siya mawalan ng kasi pagka umuulan ang compost kailangan may cover para hindi naman yung sustansya tangay na lang ng ulan. So ayan po si Shadow nakiki-extra sa ating vlog. So ayan na po, naipwesto na natin ang ating composting bin. So ikakat natin ngayon yung vine na nasa ibabaw niya para matatakpan natin siya ng maayos. Dahil nga ang compost kailangan may takip para hindi sayang yung mga sustansya na pwedeng i-wash out lang ng ulan. So ayan na, ikakat natin yan. Saka yung ikakat nating vine na yan, pwede natin yan itanim kasi nga meron na siyang ugat, 'di ba? Pinakita ko na sa inyo ang lagu-lagu ng ugat. So, ikakat natin dyan at dun sa kabila para maitanim natin dun sa raised bed na ginawa natin.
parang ang ano ko dyan is pwede siyang maging mulch, live mulch ng ating raised bed. So, asan na ba? Ayan, ayan, tumubo na rin dyan yung kanyang vine. So, nag-ugat na rin siya dyan. So, pwede na siyang ikat. So, baga sa ano, kapag nag-ugat na siya sa isang part, pwede mo na siyang ikat. Dahil buhay na yun eh. So, ano na lang, para mas magamit pa yung vine na yun, itatanim na lang natin. So, ito naman part na to, yan, yan, ano rin yan, vine din yan. So, nakadirekta na siya dun sa mga compost. So, ito yung bagong tubo na talbos, pwede mo yung kainin, or pwede naman putulin mo yan para itanim. Pag kinat mo yan dyan, ilagay mo siya sa tubig kung hindi mo pa siya maitanim, kasi paugatin mo muna siya. Pag marami ng ugat, tsaka mo siya itanim. So from there, magkakaroon ka na ng another sweet potato plant. O yan, cut natin dyan. So ayan, may planting material ka na. Pwede mo itanim yan sa isang pot para sakaling maka-harvest ka ng kamote, 'di ba? O kung hindi naman, yung mga dahon lang. So ayan, cut natin yung mga dahon niya sa baba. Magtira lang tayo nung nasa taas para yan, basta magtira lang. Tapos, kasi malalanta rin yan yung mga nasa bandang baba. So, isoak natin yan sa tubig. Yan. Makikita natin yan mag-uugat. From day 1, makikita mo na meron na agad improvement yan. So, ang bilis lang yan mag-ugat. Kaya naman, pag may ugat na, pwede mo nang itanim. Another sweet potato plant. Diba? Ganun lang kadali. So, ayan ang aking napakagulong hardin. Ayan naman kasi ay experimental garden. Kaya, wag na natin asahan makitang maganda. Oo, kasi minsan lang ako pumapasyal dyan kapag talagang may extra time lang. So, ikakat na natin yung ating vine para hindi masayang itanim natin doon sa raised bed na ating ginawa. Yun o, dami ugat o. Any vine na merong ugat, pwede nyong itanim. So, yun ay isang tip. Lalo kapag ganyan, sweet potato, ano yan, ang bilis niyan mabuhay. Basta itanim nyo siya sa masustansyang lupa, sa matabang lupa. Yun. So, halika, itanim na natin yan. O, itabi muna natin. Diyan na muna siya sa tabi kasi may ginagawa pa pala tayo. So, ano na? Nasa na ba tayo? Yun. I-fit natin yung ating takip. So, takip yan ng isang drum na ginawa kong taniman eh. Yun, fit na fit, diba? So, hindi na siya babahain ng ulan kasi ang ating compost ay maraming insekto yan. Pag nabaha ng ulan, malulunod silang lahat. So, mamamatay yung ating mga decomposers. So, ang compost naman ay pagpapabulok lang yan ng lahat ng mga bagay-bagay. Yung alam nyong mabubulok soon, pwede sa compost. Kasi ang composting napaka-komplikado para sa iba eh. Ako, ang ginagawa ko, lahat ng nabubulok lalagay ko dyan. So, ganun lang yun. Basta ibabalance ko lang siya ng dry material. So, ito na yung ating iha-harvest na compost. Yung ibabaw na yan, medyo dry yan. So, hindi pa yan totally composted. Yung nasa ilalim, yun talagang totally composted. So, yun yung i-harvest natin para ilagay dun sa ating raised bed. Para magkaroon ng sustansya yung ating raised bed. Pero bali, meron na kasing sustansya, yun yung pinakailalim ng compost. So, nagdagdag tayo ng mga lupa na walang sustansya. So, kailangan natin lagyan ng sustansya uli. Para mag-combine na sila, di ba? Para yung plants natin doon maging healthy. So, let's start. Ililipat natin yung top part na yan, yung mga first layer na yan, na dry pa, na hindi pa siya fully composted, doon sa ating panibagong kakagawang
compost bin. So, yan yung bale pinakaumpisa. Okay, sa pag magko-compost kayo, yung pinakaumpisang, yung pinaka-bottom, kailangan as much as possible damihan nyo ng mga browns. Ibig sabihin ng mga browns, mga dried materials. Yung mga patay na, walang buhay. Yan, katulad niyan, karton, papel, tissue, dried leaves. Yon. So, ile-layer-layer nyo ngayon yan. Yung mga brown na yon, after nun, lalagyan nyo naman ng mga wet materials. Katulad ng mga, yung mga kitchen waste nyo, mga tirang pagkain. Basta sisiguraduhin nyo lang kapag masyadong basa yung nilagay ninyo, kailangan mas marami yung dry para hindi nga siya bumaho, para yung composting process niya is maging maganda. So mas more on dry. So kita mo may ipis, di ba? Lahat ng klase ng insekto makikita mo diyan. Sometimes meron pa yan yung black soldier fly. Yung black soldier fly, yun yung pinakamagandang mag-compost. Kasi kahit ano kakainin nun, wala yung arte. Hindi katulad ng iba na bulate, yung binibili nila na composting earthworm, ano yun, na medyo may arte yun. Hindi katulad ng black soldier fly, walang arte yun, lahat kinakain nun. So pag nagkaroon ka nun, ay huwag kang magulat kasi medyo nakakatakot nga lang itsura niya kasi para siyang mga uod na makukulit na kulay itim, na parang leathery yung kanyang skin. So, pag nagkaroon ka ng ganun sa compost mo, goods yun. So, kahit anong klaseng insektong makita mo dyan sa compost mo, lahat dyan ay maganda. So, kaya naman, huwag kang magugulat sa mga makikita mo kasi part of decomposition sila. Team. Yun yung mga decomposition team na tinatawag. Yun yung ating mga pets sa ating composting bin. So, wag kayong matakot. So, kung magko-compost kayo, kailangan hindi kayo matatakutin sa mga ganong bagay. Kanya lang ako talagang takot ako sa ipis. Kaya pag may lumitaw na ipis diyan, medyo kinikilabutan ako. So, kasi may mga papel, 'di ba? Ang mga ipis mahilig yan sa papel. So, kaya nandyan sila. Ang dami pa kasing papel na hindi nako-compost. Kaya ayun tumalon Ay, ipis. Tapos magkakaroon din yan ng daga. Kasi nga lahat yan part of decomposition 'di ba? So, lahat yan ay welcome sa inyong composting bin. So, ayan, inire-rake na natin yung ating compost para mag-fluff siya. So, malalaman mo ang compost kapag tapos na, yan, kulay itim na siya. Kasi hindi mo na makilala yung mga nilagay mo dyan. As in, crumbly na siya, tapos wala siyang amoy. Siyempre, hindi siya amoy basura. Diba? Amoy lupa na siya. So, parang yung basura mo, binalik mo lang sa pagiging lupa. Ganun lang kasimple. So, yung parang add ka lang ng mga materials, pero ile-layer mo yon. Dry, wet, dry, wet. So, lahat ng alam mo na mabubulok, pwede dyan. Ako, wala akong masyadong rules sa aking compost, pero ganun pa rin naman ang resulta. Nagiging pa rin sila, magandang compost. So, ganun lang, kasi ayokong gawing komplikado masyado yung mga bagay-bagay. Kung ano lang yung nagwo-work sa akin, yun lang yung aking ginagawa. So, if this works with you, gawin mo rin ito. So, wag ka nang, kung medyo madidiriin ka, medyo sa iba mo na lang ipagawa. Pero ang ganitong gawain kasi is nakaka ng mood. Kasi nga, move ka ng move, diba? So, nakakatulong siya sa health mo. So, ayan, in-spread na natin yung na-harvest nating compost. So, bale, ang dami kong nakuha, 3. Ayan, tinanim ko na rin pala yung vine dyan sa gilid. Baka sakaling mabuhay. Update ko kayo soon kung ano na nangyari sa vine ng kamote. So, ayan na, nandyan na siya ang dami na nating na-harvest na compost, di ba?
Black yan. Yan ang tinatawag na black gold kasi kulay black siya. So, yan ang gold ng mga gardeners. Yes. Yan ang basura na nag-turn into very valuable thing, 'di ba? Na magagamit mo sa iyong garden para maging matibay ang iyong mga pananim. So, kaya kayo kung talagang interesado kayo sa paggawa ng compost, yung mga puti-puti na yon, mga eggshells yun. So, mag-research kayo kung paano maggawa ng compost para ito ay kasi isa sa malaking bagay na magagawa nyo para sa mundo, yung pagko-compost. Nakakatulong talaga siya sa earth, kay Mother Earth. Kasi nga, yung waste mo, ikaw mismo ang nagmamanage. Kailangan lang lagi may pinaka-top layer na brown. So, ayan po yung ating taba. Taba ng ating talbos ng kamote. Yung vine ng ating kamote. Yan ang pinaka-mother plant niya. So, meron siyang katabing dragon fruit. Yan, kasi wala akong mapaglagyan kaya nilagyan ko dyan. So, ayan, may bagong tubo na naman. Yan siya, yung vine niya. Yan, kumonekta na dun sa nilalagyan ko ng compost. So, mas magiging matibay yan kasi nga nandyan na siya direkta sa compost na pinagtatambakan ko. So, yan, itong to medyo nag-shrink na. Kaya yung ibang compost na ma-harvest natin, lagay natin dyan. Para ma-fertilize yung ating talbos at dragon fruit na nandyan. So, yan na, mag-umpisa na tayo ilipat yung ating iba pang compost. Bali, itong compost na to, months na to siguro 6 months na to. Kadalasan naman ng compost, 6 months to 1 year. Makikita mo na talaga namang pwede nang i-harvest. O kaya kahit yung time na 2 months, basta makita mo hindi mo na nakikilala yung mga nilagay mo doon, yung tipong naging mukha na siyang lupa, pwede na yun. Oo, ang tawag doon fresh compost. Pwede mo na siya i-spread sa garden mo. Ako, pagka ganon, fresh pa siya, hindi ko muna dinidiligan. Siguro 1 day, hayaan ko muna siyang mabilad sa pinakaibabaw ng yung pinaglagyan ko, yung mga plants na pinaglagyan ko. Tsaka ako na lang siya didiligan kapag kayo natuyo na mismo yung compost. Kasi lalo kung wet pa yan, magsisilbing mulch na lang din yan dun sa mga halaman na paglalagyan mo. So, mulch na siya, nutrient pa siya. So, double purpose. Meron ka ng mulch, meron ka pang nutrient na inilagay sa mga plants mo. Out of your garbage, out of your waste, nakakreate ka ng panibagong bagay na napakahalaga sa iyong hardin. Kaya ako, super fan talaga ako ng composting. Yan ang sinimulan ko na hanggang sa huli ay gagawin ko. That is my, hobby, ang gumawa ng compost. So, hanggang dito na lamang po. Sana po ay natuto kayo sa aking munting vlog. Mahaba-habang vlog pala. So, yung ibang natira, hanap pa tayo ng paglalagyan. I hope na may natutunan kayo kahit papaano. Ma-apply nyo rin sa inyong hardin. So, thanks for watching. God bless. And see you on the next one. Bye for now. Thanks for watching. So, yan na. Napuno na siya ng compost. Bye!